Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang administrative order ng Office of the Ombudsman na inilabas noong 2016 pa. Medyo matagal-tagal na, may 9 na taon na nakalipas, pero hanggang ngayon ay hindi pa epektibong ipinatutupad. Ito ay may kaugnayan doon sa kickback sa proyekto ng ating gobyerno. Itong dismissal order na to na nilabas ng dating Supreme Court Justice at Ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay tungkol to sa kaso ni Joel Villanueva na kung saan pinasisipak niya, no, si Joel Villanueva sa posisyon. Napaka-controversial ng issue na to na nagugat sa Priority Development Assistance Fund. Ang tawag dito ng PDAP. Karoon ng scam noong 2008 nung siya ay kinatawan pa na SIPAC party list. So, medyo natagalan ng desisyon at ito ay inilabas lamang. Yung administrative ruling ay lumabas lamang noong 2016. So, sa desisyon na yon, ating dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay pinasisibak si Senator Joel Villanueva sa serbisyo publiko. At ang sabi niya, dapat siyang permanenteng disqualified na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Dahil seryoso ang mga akusasyon laban sa kanya at napatunayan nga doon sa investigasyon na si Villanueva ay nagkasala sa grave misconduct, serious dishonesty, at yung tinatawag na conduct prejudicial to the interest of the service dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong piso na PDAP o pork barrel na inilaan sa isang ghost project sa pamamagitan ng isang kaduda-dudang non-governmental organization, NGO. Kung natatandaan niyo, sikat na sikat yung mga NGO ni Janet Napoles during that time. Ito yata yon, yung NGO na involved. So pero sa parte naman ng senador na si Villanueva, itinanggi niya to na hindi daw siya sangkot doon sa paratang na yon. At iginiit niya na siya ay biktima ng identity theft. Ginamit daw yung kanyang pangalan, ginamit daw yung kanyang pirma ng walang pahintulot. Pagtaka naman ng ganito, nagkaroon senador ka na, kongresista ka na, identity theft ka pa. At sinabi niya wala siyang natanggap na PDAP nung siya nasa minority ng Kongreso. So, ang pagkakaalam ko, naghain siya ng motion for reconsideration, no? Pero ang tagal na nito, 2016 anong bang year ngayon? 2025 na. Malapit naman 2026. So yung order of dismissal na yon, sa halip na ipinatupad ng Senado, nagkaisa ang Senado during that time na huwag sundin ang utos ng Ombudsman. So hindi na ipatupad kasi hindi sinunod ng Senado yung decision ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang paliwanag ng Senado, ayon doon sa legal opinion ng kanilang legal counsel dyan sa Senado, wala daw jurisdiction ng ombudsman na magpataw ng administrative penalty tulad ng pagsibak sa dating SIBAC party list representative na si Joel Villanueva, no? Isang halal na miyembro ng Kongreso. Ang sabi ng Senado, yung Ethics Committee lang ang may kapangyarihan na magpataw ng disiplina sa mga miyembro nito. Ay totoo naman yun, no? Through the Ethics Committee, yun lang ang pwedeng magdisiplina, magsuspinde, at sibakin ng kanyang sariling miyembro. Kasi may separation of powers nga naman daw, no? So, kaya nga lamang, dahil sa pagtanggi ng Senado, sinabi ni dating Ombudsman Carpio Morales na naging katatawanan ang Pilipinas sa ibang bansa dahil sa hindi nito maipatupad ang batas sa isang opisyal na napatunayan na nagkasala at lumabag sa sariling batas dito sa Pilipinas. So bukod dito sa administrative charges na to laban kay Joel Villanueva, kinasuhan din si Villanueva sa Sandigan Bayan ng malversation of public funds at graft, no? Kaugnay ng PDAP na yan, PDAP scam na yan. Ang mga kasong kriminal na ito ay patuloy na o nananatiling nakabinbin sa ating husgado sa Special Court dyan sa Sandigang Bayan. Wala pang final judgment of conviction. Pero mo 2016, 2025 ngayon, to 2026 na, wala pa ring aksyon ng ating Sandigan Bayan. Mukhang usad pagong ang kaso.
Ngayon, may bagong akusasyon yung tungkol naman sa flood control scam. So, alam naman natin lahat, kamakailan, nasangkot si Joel Villanueva. Nabubulol ako sa apelyido nito eh. May panibagong aligasyon ng katiwalian na may kaugnayan sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways. Nasangkot na naman. Ang akusasyon, may mga ulat na nag-uugnay kay Villanueva at ilan pang mambabatas sa umunoy pangtanggap nila, no, ng kickbacks mula sa anomalya sa mga proyektong ginawa doon sa Bulacan. No? May ulat din na umano'y humihirit pa siya ng 1 bilyong pisong inisyal, no, na pondo para sa mga proyektong gagawin dyan sa lalawigan ng Bulacan. Dahil dito, isinama si Joel Villanueva sa lookout order request ng Independent Commission for Infrastructure. Kahapon yata ito, kaninang umaga. No, nag-request sila sa Department of Justice, sa DOJ. At at the same time, humarap din itong si Joel sa mga hearing ng ICI upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Pero siyempre naman, no, kahit naman sino, may abogado yan, tatanggihan. Siyempre, hindi naman niya aminin yan. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang at sinabing, walang basehan ng mga ito. Wala daw basihan. Anya, handa siyang harapin ng anumang investigasyon at sinabi pang baka siya ay ginagawang sacrificial lamb. Isang alay, no? Sakripisyo para sa eleksyon sa 2028. Yun. So, pwede ba natin tanggalin to bilang senador? So, pasukin natin yung konsepto ng co-warranto. So, kung tuluyang mapapatunayan na talagang ineligible siya or disqualified siya na humawak ng public position, dahil nga may decision yung ombudsman eh. Ang tamang legal na action ay upang tuluyan na siyang umalis sa pwesto ay ang petition for co-warranto na dapat isampa dyan sa Senate Electoral Tribunal. Kasi may decision ng ombudsman, di ba? So ano ba yung co-warranto? Ang co-warranto po ay isang legal na paraan upang tanungin sa anong otoridad mo hawak ang pwesto na yan. Ito yung ginamit na batas kay Chief Justice Sereno, na co-warranto siya. Despite the fact na for impeachment lang ang dahilan para tanggalin siya. So dito gagamitin ito upang patunayan kung may legal na karapatan ba si Villanueva na maging senador batay sa kanyang kwalifikasyon at sa mga isyong may kinalaman sa kanyang permanenteng diskwalifikasyon. Pero sa mga nakalipas na ulat, walang nakitang pinal na desisyon mula sa Senate Electoral Tribunal kaugnay ng ineligibility ni Senator Villanueva. So, ang issue sa ombudsman ay nananatiling isang administrative at criminal case na hiwalay na pinagtatalunan. So, ano mangyayari ngayon dito? Merong desisyon ng ombudsman, yung administrative aspect na kung saan sinasabi sipakin yan sa pwesto. Yan ay perpetually disqualified to hold public office. Pero hindi umaaksyon ng Senado sapagkat ini-invoke nila that there is a separation of powers between the ombudsman and the Senate. At isa pa dito, naalala ko tuloy, itong si Joel Villanueva before ay in-invoke niya yung Aguinaldo Doctrine na kung minsan ay tawagin natin ay condonation or forgiveness doctrine, kung saan kapag ikaw ay re-elected na ay hindi ka pwedeng ipatanggal na kung may administrative decision sapagkat yung pagboto muli sa iyo ng taong bayan ay isang forgiveness na on the part of the people, no, may condonation. Pero alam niyo po, hindi na po applicable yung condonation doctrine or Aguinaldo Doctrine or forgiveness doctrine because the Supreme Court has already abandoned that doctrine. So therefore, hindi na po pwedeng gamitin yan as a defense on the part of Joel Villanueva. So, ang kailangan dito, siguro kailangan pagtuunan ng pansin dito ng ating bagong ombudsman. No? Kasi the failure of the other branch of the government to implement the order of dismissal coming from the ombudsman is this is actually an insult, no, to the previous ombudsman na nag-render ng decision, but despite the decision, the Senate fails, no, and continue to fail to implement this dismissal order.
So, ano ang dapat gawin dito ng bagong upong ombudsman? So, kailangan bang pag-aralan mo, Ti? Kailangan bang ipatupad na to? Ano ba ang dapat gawin? Kailangan ba magsampa pa ng petition sa hukuman o sa Senate Electoral Tribunal ng petition for co-warranto sapagkat itong si Joel Villanueva nung siya ay nagsampa o nagsumite ng Certificate of Candidacy sa COMELEC ay itinuturing ba ng COMELEC na genuine or valid certificate of candidacy yan, despite the fact that there was an order from the ombudsman. So may pending case, may decided case, so dapat hindi pinayagan tumakbo. So kung pinayagan tumakbo yan, despite the fact that there is a decision already rendered by the ombudsman and there is a pending criminal complaint with the Sandigan Bayan, so the COC may be deemed considered as void. If the COC is considered as void, then Joel Villanueva is ineligible not to run for public office kasi nga may kasong dismissal from office, perpetual disqualification pa. So definitely, kapag void yung COC, hindi ka pwedeng tumakbo sa public office. Kung hindi ka pwedeng tumakbo on the basis of the perpetual disqualification, anong ginagawa mo sa Senado ngayon? Performing the duties of the senator has no legal basis. Hindi ka pwedeng senator kasi void yung COC mo. Bakit void? Kasi may order of dismissal from the ombudsman eh. So you are prevented from holding public office because of the perpetual disqualification, which is an accessory penalty of the order of dismissal of the ombudsman. So yun ang mahirap doon. Ano ang dapat gawin ngayon ng bagong ombudsman? Ipatupad ba to? Dahil kailangan bang magsampa muna ng petisyon sa hukuman upang magkaroon ng katuparan ng pagpapatupad ng order of dismissal? Yan ang dapat natin abangan at dapat asikasuhin ng bagong ombudsman na itinalaga ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. kamakailan, si former Justice Secretary Boying Remulla. So aside from the fact na dapat i-revoke yung memorandum circular, na dapat isa publiko yung mga SALE na yan, ito ang isa sa pinakamahalagang issue na dapat resolbahin ngayon ng bagong ombudsman tungkol sa kaso ni Senator Joel Villanueva.